Gaano ba katotoo na ang Pilipinas ay pagmay-ari lamang ng isang pamilya at ang pamilyang ito ay tinatawag na Talyano o Tagian Talyano na kinokonekta ngayon sa famous Marcos Gold? Gaano ba katotoo ang kwentong ito? Ating pakinggan ang ating greatest YouTuber, si PMC. Cagayan Talyano family. Pinaniniwalaan ng marami na siyang nagmamay-ari ng tune-toneladang ginto na dinala sa Pilipinas at siya ring pinanggalingan ng mga ginto ng pamilyang Marcos. Bago pa man dumating ang mga Hapon ng ikalawang digmaang pandaigdig, mga Amerikano noong mga taong 1900s at mga Kastila ilang daang taon na nakalilipas, ang tinaguriang Filipino Royal Family ang kinikilalang tunay na may-ari sa buong Pilipinas. Isa ito sa pinaka maingay na kwento sa internet, sa social media, na di umano'y pinanggalingan ng pinakamaraming Marcos Gold. Kasi dito pa lamang ay nagkaroon si Marcos ng around 190 tons, 190 tons of gold bars na kanyang komisyon sa paglipat nito from the Vatican going back sa mga Talyanos. Kasi siya ay isang attorney noon sa kapanahonan. Before siya naging presidente ay naging attorney at kinuha siya na attorney ni Father Diaz ng Vatican para tagapamahala ng mga gintong ito sa paglipat pabalik sa mga Talyanos, kasi ito nga ay hiniram ng Vatican at sa susunod natin ng mga chapters ay doon ay atin ipapagitan naman kung paano hiniram ng Vatican from Talyanos ang mga ginto na ito. Magandang pakinggan ang kwentong ito kasi ginto ito at gold for humanity kung sakali ay magiging atin ito. Atin balikan muli si PMC. Ano ang sikreto ng Talyano clan at ang tinaguriang Royal Decree Protocol 01-4 na bubulabog sa diwa ng mga Pilipino? Ano ang kasaysayan ng Talyano family? Ito na yung maganda ngayon. Ang kasaysayan. Marami na ang nakarinig ng salaysay hinggil sa Cagayan Talyano family mula pa noong una. Ang tinaguriang Filipino Royal Family na pinagmula ni Lapu-Lapu at Raha Sulaiman. Kung isasaliksik ang kasaysayan ng tinaguriang pamilya, ang pinakaunang dokumentong naitala hinggil dito ay noong taong 2006 sa pahayagan ng Contact Phoenix Journal Review na pinamagatang Independent Confirmation of the Philippine Gold. Bagamat sinabi sa pahayag na binase ang kwento sa librong isinulat daw ng isang Archbishop, Mar Levi Barthoma, wala na raw mahahanap na kopya ng libro sa kasalukuyan. Ang angka ng mga Tagian Talyano ay nagmula sa isla ng Java, bansang Indonesia. Ito na yung pinaka-origin ng Talyano clan. Before nagiging Talyano sila, bago tinawag ng mga Talyano, ang kanilang apelyido or pangalan na dinadala noon ay ang Tagian. Nagiging Talyano lang ito ng sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas noong 1521. Ang mga kaapu-apuhan ni Haring Luisong Tagian, yung pinaka-grandfather ng mga Talyanos, ang apo na nadatnan ng mga Kastila noong 1521 ay binago niya ang kanyang pangalan. Ang kanyang apelyido ay nagiging Talyano. Nako, napaka-ano ng kwento na ito. Pasikot-sikot, napakagaling ng gumawa nito. Kung sakaling gawa-gawa lang ito ay napakagaling ang gumawa. Kasi na-connectar niya ang mga pangyayari. Pati na nga si Jose Rizal ay naisama na dito. Kaya sa susunod na chapter ay lalabas na doon ang pangalan ni Jose Rizal. Kaya atin sundan ang mga episode nating ito about
Talianos clan, the origin, and the legend of the Marcos Gold. Balik muli tayo kay PMC. Pamilya ng mga Maharaja at mga Raha ng Imperyong Majapahit at Srivijaya na may dugong mga Malay. Ang salitang Maharaja ay mula sa sinaunang wikang Sanskrit ng bansang India at nangangahulugang mataas na pinuno. At ang salitang Raha naman ay mula rin sa bansang India na tumutukoy sa Indianong pinuno. Meron din itong ibang kahulugan sa wikang Arabo, pero ang dalawang salita ay nagmula mismo sa royal family ng bansang India. Kaya kung tumpak ang kwento hinggil sa angkan ng Tagian Talyano, ibig sabihin, ang pamilya ay lahing Indiano at Indonesian. Ito ay napakagaling. Dito pa lamang ay bilib ako sa gumawa ng kwentong ito. Kung ito man ay gawa o totoo ay napakagaling kasi naikonekta niya ang Indian tsaka mga Indonesians. At alam naman natin na dito sa Pilipinas ay may natagpuang copper inscriptions na pinaniwalaan na galing sa India ang origin nito. At matagal na yun. Nasa taong 17th century yata. At yun ay nahukay. Yung copper inscription na yun nagsasabi na mayroon ng kalakalan sa Pilipinas ang mga Indian. Wala pa, hindi pa dumating ang mga Kastila. Kaya kung sino man ang gumawa ng kwentong ito na ang Talyano family ay galing sa India, and then nakapag-asawa ng mga Indonesians, and then lumipat sa Pilipinas. Ang Pilipinas noon ay tinatawag na Maharlika, ay napaka-genius ng gumawa ng kwentong ito. Kasi pinag-connect niya ang mga hindi natin naiisip na mga mangyayari. Kaya atin lang muna pakinggan ang mga kwentong ito bago tayo magbigay ng ating mga komentaryo. Sapagkat noong sinauna, ang mga royal families ay kumukuha ng kanilang mapapang-asawa sa mga iba ding royal families. Ayan. Masagana ang kaharian sa kamay ng imperyo hanggang taong 1478. Mula sa Malayan Peninsula ng Malaysia, dumating ang mga Muslim. Natalo ng mga sultan ang imperyong Indiano at napalitan ito ng kahariang Sultanate. Dito na pumasok yung kapanahonan ni Lapu-Lapu. Hindi natin nakalain na si Raha Sulaiman at si Lapu-Lapu ay magkapatid pala yan. Si Raha Sulaiman sa Luzon, sa Manila, Lapu-Lapu sa Visayas, at meron pa isang silang kapatid na namamahala ng Mindanao. Kaya nga lang hindi binigyan ng titulo na Raja si Lapu-Lapu. Tinatawag lang na Lapu-Lapu. Pero sa totoo pala ay isang Raja o isang Raha si Lapu-Lapu ng kapatid ni Raja Sulaiman ng Manila. Si Raja Sulaiman ay yun ang pinakakilala sa kapanahonan ng giyera ng British at ng mga Spaniards sa Pilipinas. Si Raha Sulaiman ay pumanig sa mga Briton o sa mga British. Kaya nagapi ang puwersa ng Kastila doon sa Manila dahil sa pangalan na Raha Sulaiman. Ayon sa pahayag, ang mga Maharaja, Raha at Tagian ay lumisan papunta na dati raw ay tinawag na Maharlika. Yan. Siyang narang taon naghari ang mga ito sa bago nilang lupain, kung saan nakakolekta ng buwis sa mga mamamayan. Dahil dito, sumagana ang kaharian at dumami ang kayamanan ng Filipino royal family. At hindi lang yan, ang itong tinatawag na Maharlika Empire, sa origin yan ay nag-umpisa pa daw yan sa China. Kasi sa tinatawag na Pangaea, sa Pangaea period, ang kontinente ay hindi pa naghiwalay, isang kontinente pa tayo. Ang Pilipinas ay nakadikit daw ito sa China. At dahil dito ang Maharlika Kingdom na yan ay nag-start talaga from China
going to India, and then Maharlika, which is the Philippines, going to Indonesia, Java, Malaysia, and then extended daw yan doon sa pinakamalayo sa Palau, Micronesia, Kiribati Islands, sa Saipan, hanggang Guam. Yan daw ang lawak ng Maharlika territory. Ang empire ng Maharlika ay napakalawak, kaya daw nakaipon ng napakaraming ginto ang Maharlikan Empire. Kaya dito nanggagaling yung atin na legendary gold na 640,000 tons na nilagay ngayon sa mga iba't ibang 170 banks all over the world. Sa buong mundo, 170 banks ay meron depositong ginto ang ating presidente noon na si FM. Okay, so balik muna tayo kay PMC. Ilang daang taon ang nakalipas. Dahil sa mabuting pamamalakad at sa magandang paraan ng pamamahala, ang kayamanan ng pinunong Maharaja sa Lupain ay umabot sa 720,000 toneladang ginto. Ito, 720,000 tons ang nasa record, ang nasa kwento. 720 tons of gold. Hindi yan sinabi na gold bars, pero yan ay gold na nakuha nila sa pagmimina at sa pamamahala sa buong Maharlikan Empire. Dito nagsimula ang kasaysayan Ito na yan. ng Taliano family. Ano ang tinaguriang Royal Decree Protocol 01-4? Ito na yung protocol na 01-4 na nagsasabi na ang Pilipinas ay pagmamayari lamang ng isang pamilya o isang clan. Ito ang Tajian clan. Ano ba itong Royal Decree 01-4? Atin pakinggan dito sa kwentong ito ni PMC. Nagpatuloy ang pahayag sa Independent Confirmation of the Philippine Gold na ang pamumuno ni Haring Luisong Tagian ay nagbunga ng masaganang buhay, hindi lamang sa kaharian, pati na rin sa mga nasasakupan. Nagpatuloy ang marami pang taon at lalong lumakas ang ugnayan ng kaharian sa mga kalakalan, sakahan at buwis. Okay, sandali lang ating balikan. Meron akong nakitang Kuta Kinabalu. Okay. Meron ba kayong naalala mga katiyats about Kuta Kinabalu sa Sabah? Ito yan dito. Nagpatuloy ang pahayag sa Independent Confirmation of the Philippine Gold na ang pamumuno ni Haring Luisong Tagian ay nagbunga ng masaganang buhay, hindi lamang sa kaharian, pati na rin sa mga nasasakupan. Ito, stop tayo dito. 720,000 metric tons ay nakuha sa lugar ng Borneo, pati na diyan sa Kuta Kinabalu, sa Sabah, as part of Maharlika. Putol-putol kasi ang ano na ito. Hindi natin mababasa ng kompleto. Pero makikita natin na na-mention ang Kuta Kinabalu sa Sabah. Sa Sabah. Yan ay sa Malaysia. At ngayon, alam ba natin or nalaman nyo ba na ang Kuta Kinabalu ay sa Pilipinas yan noon. Inaangkin niya ng Pilipinas at maraming Pilipino diyan. Diyan sa Sabah, Malaysia. Kaya nga lang pagdating ng Cory administration ay ibinigay yata yan pabalik sa Malaysia, sa Sabah. Ang Sabah ay atin talaga yan. Kaya ibig sabihin, totoo ang kwentong Maharlika. Kasi bakit atin ang Sabah? Noon, sa kapanahonan ni FM, ang Sabah ay part pa yan ng Pilipinas.
Kaya nga nagipagyera si Kiram diyan sa Sabah para kukunin muli ang Sabah, pero hindi naging successful ang ang invasion ni Kiram. Kaya medyo may kunting napaka-genius talaga ng gumawa ng kwentong ito, kung gawa-gawa lang, kasi na-connectar niya ang Sabah, Malaysia sa Maharlika. Kaya parang may kunting katotohanan. Okay, kaya atin tapusin ang bidyong ito sa panonood. Nagpatuloy ang marami pang taon at lalong lumakas ang ugnayan ng kaharian sa mga kalakalan, sakahan at buwis. Pangkaraniwan ng buhay noon ng sambayanan, wala gaanong problema, lalo na sa ilalim ng proteksyon ng mga tagiyan. Hindi nagtagal, napang-asawa ng hari ang isang Margaret Acuña MacLeod. Maligaya ang buhay ng dalawa at lumaki ang pamilya nito. Nagkaroon ng mga anak, sina Lapu-Lapu na namuno sa Mactan at si Sulaiman sa ilang bahagi ng Luzon. Ito na yung sinabi ko kanina na magkapatid pala itong Lapu-Lapu at Sulaiman. At yung MacLeod or MacLeod na pamilya, yan ay mga Caucasian. Yan ay mga European na origin. Kaya bakit naman nakarating na naman tayo sa Europe? Kasi sinabi na ang nanay nila Lapu-Lapu at Sulaiman ay MacLeod or MacLeod. At ang mga apelido na yan ay European. Kaya dito ako naguguluhan na kasi malayo na ang Europe sa ating lugar, sa Maharlika na sinasabi. Kaya paano nakarating ang Tajian doon sa Europe at nakapag-asawa? Okay, so atin muli balikan si PMC. Hindi rin nagtagal, nagkapamilya ang dalawang lalaki, sina Lakandula na namuno sa Tondo at Mabuan sa Quezon. Subalit ang buhay ng Maharaja ay mayroong katapusan. Ayon sa ulat, namatay si Luisong Tagian sa edad na 270 taong gulang. Ito ang binagagrabe, 270 years old daw nabubuhay ang haring Tajian. Nagkapamilya ang dalawang lalaki, sina Lakandula na namuno sa Tondo at Mabuan sa Quezon. Subalit ang buhay ng Maharaja ay mayroong katapusan. Ayon sa ulat, namatay si Luisong Tagian sa edad na 270 taong gulang. Grabe, no? Ito yung hari ng ng Tajian, si Luisong Tajian ay 270 years old namatay. Ang tagal-tagal niyan. Baka parang hindi ako makapaniwala na aabot pa sa 270. Siguro mga 150 ay pwede pa, 150 years old. Pero kung 270 ay siguro buhay ka pa pero hindi ka na makapaglakad yan. Hindi ka na makakatayo. Kasi ang ganyang edad ay sa kapanahonan pa yan ni na Moises. Kung nabubuhay ka noon, pareho tulad nila Enoch, yung mga lahi ni Noah, ay pwedeng mabuhay ka ng 200 years old. Kasi yun ang balak ng Diyos na matagal mamatay ang tao noon, katulad ng mga ancestors nila Noah, sina Enoch, sina Joktan, sila Matisula, yun ang dami-dami nun. Abraham, lahat ng mga yun ay matagal na matay kasi gusto ng Diyos para dadami pa ang lahi ng Diyos. Okay, ang lahi na gusto ng Diyos ay pinaparami kaya matagal mamatay ang tao noon. Alright, so malapit na tayong magtapos at dito sa susunod ay pag-usapan na natin yung Royal Decree 01-4
Ang kwento ng pamilya ay nakamamangha dahil ang mga kalalakihan ay namuno sa kani-kanilang mga teritoryo. Isa na rin dito ang anak ni Raha Sulaiman na si Prince Lakan Acuña Macleod Tagian na ipinanganak noong Disyembre taong 1686. Lumaki ang lalaki sa piling ng kanyang lola at sa murang edad nito natagpuan ang kasaysayan ng kanilang angkan at ang pananakop ng mga Espanyol. Pinalitan nito ang kanyang apelyido sa Talyano upang makaiwas sa mata ng mga otoridad. Sa edad na 40 taong gulang, napangasawa nito ang isang Princess Elizabeth Overbeck Macleod ng bansang Austria. Ito yung sinabi ko na Macleod or Macleod na galing pala sa bansang Austria. Yan ay Europe. Kaya paano nga kaya sila nagkikita? Pumunta ba kaya itong isang Talyano sa Austria para sila ay magkikita? Kaya dito ay medyo may butas ang kwento kasi pumunta na sa malayo. Masyadong napakalayo na. Kasi wala pang eroplano noon. Kaya napakahirap makarating tayo ng Europe sa kapanahonan noon. Maliban kung merong galyon, ganyan, katulad ni Magellan, ay pwede tayong mag-travel overseas. Ang lalaki ay isang revolusyonaryo na humadlang sa mga layunin ng Espanya at sa tulong ng Britanya, naging magilas itong manghihimagsik laban sa mga Kastila. Ayon sa ulat ng Contact, bago namatay ang anak ni Raha Sulaiman noong taong 1864 sa edad na 178 taong gulang, Grabe. natalo ng mga Briton ang mga Kastila sa bungad ng taong 1760. Dito na ilabas ang tinatawag na Royal Decree Protocol 01-4. Ayan, ito na yung Royal Protocol na 01-4. Ito ay parang award ng ng Britanya sa mga Tajian, sa mga Talyano nang sila'y manalo against campaign or war sa mga Espanyol na sumangkop sa Pilipinas. At kung narinig nyo kanina, bago namatay yung pinakabatang Talyano ay ang edad niya ay 170 years old. Mababa konti kaysa edad ng kanyang lulo, which is umabot ng 270 years old. Siya naman ay 170. Pabalik-balik yung 70, diyan nakikita ko na parang ginawa na lang ang kwentong ito. Kasi sa mga edad ay may discrepancy. Bakit paulit-ulit yung 170, 270? Hindi ba pwedeng 160 lang o 120? Okay, pero ganun pa man ay baka coincidence lang. Kaya ito, malapit na tayong magtapos. Ito na yung tinatawag na Torrens title na nagsasabi na ang Pilipinas ay pagmamayari ng isang pamilya lamang, ang Tajian Talyano. O isang kautusan na nag-amyenda sa karapatan ng Haring Philip ng Espanya sa pag-aari ng Pilipinas at iginawad ang karapatang ari ng buong arkipelago sa mga angkan ng Tagian Talyano. Sa madaling salita, ang dokumento ay ang patunay na ang Filipino Royal Family ang may-ari sa buong Pilipinas. Grabe. Grabe, ito yung nakakagulat, nakakagimbal. Magigimbal ka, magugulat ka. Yung Torrens title na sinasabi ay nagsasabi na lahat ng gusali na nakatayo sa Pilipinas, sa Luzon, lahat ng negosyo ay pagmamayari ng mga Talyano ng Tajian clan kasi sa kanila yung lupa. So dapat kung hindi yan binigay ng mga Talyano sa iyo, ang example, ang SM ay magbibigay yan ng tax sa mga Talyano, ganyan. Kasi ang lupa na ginagamit ay sa kanila. Mamaya atin ipaliwanag kung bakit hindi hindi pwedeng maging sa Talyano ang buong Pilipinas kahit na rewarded na or awarded na itong certificate
na sinasabi na 01-4 or tinatawag na Torrens title. Bakit marami ang hindi naniniwala? Marami nga. Bagamat mayroong mga dokumento at pahayag na naglalahad ng salaysay hinggil sa kasaysayan ng mga Talyano, mayroong mga hindi sangayon sa kwento. Isa sa dahilan ay ang pinanggalingan ng pamilya na ayon mismo sa lahat ng pahayag, ang mga ito ay namuno sa imperyong Madhya-Pahit at Srivijaya na mula sa India at Indonesia. Sa makatuwid, ayon sa kanilang kasaysayan, ang mga Maharaja, Raha at Tagian ay lumipat lamang sa mga isla ng Pilipinas nung dumating ang mga Muslim sa Java mga taong 1478. Kaya marami ang nagsasabi na ang mga ito ay hindi mga Pilipino. Ito yun. Dito mateknikal ang mga Tajian, ang mga Talyano. Na kahit na merong papeles, pati na yung sinasabing Treaty of Paris na pumirma sila doon, ay kahit na meron silang mga Torrens title na ginawad sa kanila, hindi ito legal at dito sila na technical kasi hindi pala sila mga Pilipino. Sila ay galing sa malayong lugar sa India, Indonesia, Java, Malaysia at dito lang sila umuokupa o naninirahan sa Maharlika or ang Pilipinas natin ngayon. Kaya dito pa lamang technical na sila na hindi sa kanila ito. Kasi pwede lang i-award ang lupa, ang buong Pilipinas, pwedeng ibigay yan ng Espanya, sabihin natin ng Espanya sa mga Tajian, kung ang lupa, kung ang Pilipinas, ay pagmamayari ng Espanya noon. So dito ma-technical sila. Kaya kahit na meron silang papilis, ay hindi pwedeng sa kanila ang Pilipinas kasi ang origin ng kanilang pamilya ay galing ng India, Indonesia. At ang nag-award ng title na yan ay hindi rin ang may-ari ng Pilipinas. Kaya napaka-technical. Kaya pala hindi nagiging sa kanila at kailanman hindi nila maklaim ang Pilipinas. So hanggang papel na lamang o hanggang sa papilis na lamang ang mga Talyano magsasabi na sa kanila ang Pilipinas. So hanggang sulat lang, hanggang agreement lang. Kasi hindi valid. Okay, so tatapusin na natin to ang video. Balik kay PMC. Ito ay mahahalin tulad sa mga miyembro ng British Royal Family ngayon Ayan. na sa kanilang bansa sila ay Royal Family. Ayan nga. Ngunit kung lilipat sila sa Pilipinas, hindi sila pwedeng maging Filipino Royal Family. Ayan. Kaya kung anumang yaman ang kanilang nakuha bilang buwis mula sa mga katutubo ng lupain ay hindi matapat sapagkat sila ay dayuhan lamang. Ayan, paulit-ulit na sinabi na PMC na sapagkat sila ay mga dayuhan lamang. Kaya hindi nga pwedeng ipamimigay nila ito kasi dayuhan lang sila. At kung ipamimigay man nila ay hindi ito tapat. At hindi ito legal. Kasi hindi nga sa kanila. Isipin mo, bigyan kita ng pera. Pero yung pera pala na yun ay hindi akin. Kinuha ko lang sa kapatid ko. Kaya hindi akin pera yon. Kaya hindi legal ang pagbigay ko sa'yo. Parang ganyan lang ang kwento nitong Talyanos clan na nagmamayari ng Pilipinas. Yan ay hanggang salita na lamang at hanggang papeles lang. Pero in legality ay hindi siya legal at hindi tapat. Pinaulit-ulit ni PMC na sapagkat sila ay mga dayuhan. Pang dahilan kung bakit marami ang hindi naniniwala ay ang tinawag na Royal Decree Protocol 01-4. Ayan. Ang kautusan na naglalahad na ang buong bansa ay pag-aari ng Tagian Talyano. Sa dahilan na walang karapatan ang bansang Britanya na ibigay kanino man ang 7,000 isla na hindi naman nila mismo pag-aari. Kaya naman kahit nabigyan ng tunay na dokumento
ito ay walang bisa kung ang nagbigay ay walang basihan. Sa madaling salita, hindi mo pwedeng ibigay sa iba ang hindi mo naman pag-aari. Ayan, yan ang sinabi ko kanina. Kaya yan, klarong-klaro na mga katiats, na totoong merong papilis ang mga Tajian Talyano na sa kanila na itong Pilipinas. At ito ay papilis na ginawa ng Britanya dahil natalo nga ang Espanya. Pero kasi hindi pagmamayari ng Britanya ang Pilipinas. Kaya sa technical na pagtingin nito ay hindi valid ang papilis na ginawa dahil hindi pagmamayari ng Britanya ang Pilipinas. Kaya ito ngayon, nagiging legend na lamang itong kwentong ito ng pamilya na nagmamayari ng Pilipinas. Kaya dalawahan ito, pwedeng totoo, pero dahil sa makabago na ang ating panahon ngayon, hindi na balido yung kanilang papeles, kaya hindi totoo. Napakagulo. Kaya atin na lamang subaybayan ang kasunod nating kabanata tungkol sa mga kwentong nakakonekta sa Marcos Gold. Ako'y magpaalam na. God bless us all.